Real to kapatid. May kilala ka ba o baka ikaw na nagsasabing okay naman ako, mabait naman ako, wala naman akong inaargabyado, tinatapakang tao kaya sure ako na kay God ako. Sure ako nasa langit ang punta ko. Pero parang yung kabaitan nila, yung kabaitan mo, yung kabaitan natin ay based lang naman sa comparison sa ibang tao. Na hindi naman ako kasing sama niya, hindi ako nagnanakaw, hindi ako mamamatay tao. Pero ano ba ang standard ni God? Hindi po yun mas mabait ka sa iba. Hindi rin po mas konting kasalanan. Hindi rin po mas mabubuting gawa. Ano nga bang masasabi ng salita ng Diyos tungkol sa righteousness natin? Ito ang mabigat. Pakinggan mo to kapatid. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin isang maruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Grabe. Napakabigat kapatid ano? Pero ito po yung totoo. Ano nga bang ibig sabihin na to? Bakit napakabigat dito? Ang sabi kasi dito, maruruming basahan ng katulad. Hindi po basta marumi lang. Sa Hebrew, ang filthy rags ay literal na basahan ng menstruation. Nangangahulugan po na anuman ang best effort natin gawin, hindi po ito papasa sa holiness ni God. Kaya sabi sa Romans chapter 3 verse 10, there's none righteous, no, not one. At sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kahit gaano tayo kabait sa paningin ng tao, sa paningin po ng Diyos, marumi pa rin tayo. Isang maruming basahan ang ating mabubuting gawa. Good works cannot remove sin. Kahit gawin mo lahat, magbigay sa mahirap, tumulong sa kapwa, magpakabait, magpakagaling, hindi nito kayang hugasan ng kasalanan mo. Mababasa nga po natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. It is by grace you have been saved, not by works, so that no one can boast. Para walang makapagyabang, para walang magkumpara ng mga nagawa ng bawat isa. Salvation is not be good and go to heaven, or good works equals salvation. Hindi po ganoon kapatid. Salvation is you are not good enough. You need a Savior. Tanggapin mo na makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At sabi pa doon, nalanta tayong lahat gaya ng dahon. Kapag nalanta pong dahon, ano po nangyayari? Natutuyo, nalalaglag, tinatangay ng hangin. Walang kontrol, walang lakas. Ganyan ang spiritual condition natin without God. Tinatangay tayo ng kasalanan. Walang direksyon. Walang ability bumalik sa Diyos by our own effort. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperate wicked. We don't need improvement. We need transformation, kapatid. Pero bakit ganito katindi ang mensahe sa verse na ito? Ito po hindi para i-condemn tayo, kundi para ipakita ang totoong kalagayan natin. At ang tanging solusyon ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Sabi nga po sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. At sa Romans chapter 5 verse 6, while we were still helpless, Christ died for the ungodly. God is not looking for good people. God is looking for humble people, repentant people, people who say, Lord, hindi ko kaya, kailangan kita. Kaya kung feeling mo mabait ka naman, pero may emptiness pa rin, kasi hindi po good works ang sagot, kapatid. At kung feeling mo naman marumi ka, o marami kang nagawang kasalanan, pagkakamali, pero may desire kang bumalik kay Lord, pakinggan mo to, kapatid. Hindi kanya tinataboy. Siya ang maghuhugas sa'yo. Siya ang maglilinis sa'yo. Siya magbibigay ng bagong puso at buhay sa'yo. And God says today, anak, marumi ka man, handa kitang linisin at gawing bago. Your righteousness may be filthy rags, but the righteousness of Christ is perfect, spotless, and eternal. Kaya always remember, kapatid, don't trust in your goodness. Trust in the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen.